Isa yung madilim at talaga namang nakalulungkot na araw para sa lalaking si Tristan. Habang inililibing niya ang kanyang anak, sinabi niya na nga sa anak niyang babae ang kanyang mga huling pagpapaalam. Maya-maya pa, unti-unti nang binababa ang kabaong ng babae sa ilalim ng lupa. Noong gabing iyon ay napagdesisyonan niya na tignan ang kamera na nilagay niya sa kabaong. Ngunit ang nakita niya doon ay talaga namang nagpagimbal sa kanya. Tila ba sumasabay ang pag-iyak ng mundo sa araw kung saan nilibing ang babaeng si Layla dahil napakabata niya pa at talaga namang meron siyang mabuting kaluluwa. Mababa ang araw sa kalangitan at wala ka ring makikitang kahit na anong ulap sa langit. Lahat ng mga tao ay nararamdaman ang nakalulungkot na hangin na bumabalot sa buong sementeryo. Habang si Tristan naman, ang kanyang adoptive father, ay nakatayo sa gilid ng maliit na kabaong ng kanyang anak. Bukas ang kabaong para makita nito ang mukha ng babae. Habang tinititigan nga ni Tristan ang hindi na gumagalaw na katawan ng anak niyang babae, ay hindi niya naman mapigilan ang kanyang mga luha na matagal nang namumuo sa kanyang mga mata. Napakaganda ng babae at tila ba napakapayapa na nito. Kung iisipin ay napakahirap nitong tanggapin. Lalo na at noong nabubuhay pa ito ay talaga namang napakagiliw niyang babae. Hanggang sa nangyari nga ang isang nakapangingilabot na aksidente na kumuha ng kanyang buhay. Lumapit si Tristan sa kabaong ng kanyang anak at dahan-dahan niyang hinimas ang buhok ng kanyang anak na si Layla. Noong nabubuhay pa kasi si Layla ay gustong-gusto nito kapag nilalaro ng kanyang tatay ang kanyang buhok at sa tuwing pinapalibot ni Tristan sa kanyang daliri ang buhok ng babae. Talaga namang isa itong napakahirap na alaala para sa kanya, habang mararamdaman din ang panginginig ng tuhod ng lalaki. Hanggang sa tuluyan na nga siyang napaluhod, habang ang kanyang asawa naman na si Amy ay mabilis na tumakbo sa tabi niya at dahan-dahan niyang hinagkan ito sabay alalay sa braso ng kanyang asawa. Habang patuloy ang malalang pag-iyak ni Tristan ay nagmamakaawa siya na sana'y patawarin siya ni Layla dahil hindi niya ito naalagaan. Ang iba namang mga bisita doon ay walang magawa kundi manood na lamang habang tinitignan nila ang eksena kung paanong magdalamahati ang mag-asawa na kung saan ay sinusubukan ng mga ito na pagaanin ang loob ng isa't isa. Nang tuluyan na ngang gumaan ng loob ni Tristan at may balik niya na sa kontrol ang kanyang emosyon, ay muli tumayo siya ng matuwid at tumingin sa huling pagkakataon para sa kanyang minamahal na anak. Nilagay rin nila ang paboritong laruan ng anak niya kasabay ng paglibing dito. Pinangalanan nila itong Loli. Pinuwesto nila ang laruan na si Loli sa maliliit na mga kamay ng babae. At sa wakas nga, lumayo na si Tristan sa kabaong habang hawak-hawak ang kamay ng asawa niyang si Amy. At maya-maya pa nga lamang ay sinara na ang kabaong bago ito tuluyang ibaba ng dahan-dahan sa lupa. Matapos ang seremonya, ang ibang mga bisita sa libing ay tuluyan ng umalis. Napakainit na rin kasi ng tirik ng araw na kahit nga si Amy ay umalis na nga rin matapos ang ilang sandali. Ngunit nanatili naman si Tristan doon. Umupo siya malapit sa bagong habas ng mga damo at doon ay sinimulan niyang alalahanin ang kanilang nakaraan ng kanyang anak. Ang batang si Layla kasi ay binago ang kanyang buhay sa pinakamagandang pamamaraan at hindi na nga siya makaisip pa ng tamang salita kung paano niya pasasalamatan ng bata. Bago kasi dumating si Layla sa kanyang buhay, ay isa lamang tipikal na lalaki si Tristan na kung saan ay punong-puno siya ng magigiliw na mga gawain. Lagi siyang naghahanap ng mga bagay na kung saan ay may thrill para sa kanya. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit wala ng club, hotel o restaurant ang hindi pa napupunta ni Tristan sa syudad nila. Nakapunta na nga rin siya sa mamahaling mga cruise. At para sa kanya, ang natatanging dahilan lamang kung bakit siya nabubuhay ay para magsaya. Napakadali lang naman talaga kasi ng buhay para kay Tristan dahil siya lang naman ang nag-iisang anak ng kanyang bilyonaryong mga magulang at pinanganak siya ng mga ito na medyo matatanda na sila. Kaya naman, namatay din ang kanyang mga magulang bago pa mag-30 ang lalaking si Tristan. Hindi nga lang mga ari-arian at pera ang namana ni Tristan. Namana na rin ang investment ng kanyang mga magulang na kung saan sapat na ito para sa pang-araw-araw niyang kinikailangan.
Kaya naman talagang hindi niya na kinakailangan pang magtrabaho ng kanyang buong buhay. At ito nga ang isinapuso ni Tristan. Nang makita niya kung gaano karaming pera ang meron siya, ay hindi niya na nga makita ang dahilan kung bakit kailangan niya pang pagtrabahuan ng mga bagay-bagay. Nabuhay siya sa napakarangyang pamumuhay kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Zack. Mabilis siyang gumastos ng pera at lagi rin siyang namimigay ng mga ito na nagresulta nga para dumami ang mga taong nakapaligid sa kanya na sinasabing kaibigan siya ng mga ito. Ngunit, ang buhay niya ay nagsimulang magbago noong ikasal si Zack sa kanyang buntis na fiancé. At dito ay napagdesisyonan nga ng lalaki na magkaroon na ng panibagong buhay. Hindi naman ito nagustuhan ni Tristan, pero hinihiling niya naman na magkaroon ng masaya at magandang pamilya si Zack. Gusto niya rin ay pagpatuloy ni Zack ang bagay kung saan siya magaling. 3 taon ang makalipas. Nakilala naman ni Tristan ang babaeng si Amy at may tuturing na love at first sight ang nangyari. Nagtutugma kasi ang enerhiya ng dalawa na tila ba imposible nang mapaghiwalay pa silang dalawa. At para kay Tristan ay imposible na rin para sa kanya na makakita ng iba pang babae katulad ni Amy. Gustong-gusto rin kasi ni Amy ang magparty katulad ni Tristan at bumisita sa mga exotic na lugar. Malakas din kung gumastos ang babaeng ito. Nang dumating na nga ang araw na ikinasal na si Tristan, itinuring niya ito bilang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. At hindi nga rin siya nabigo na ipaalam sa mundo kung ano ang kanyang nararamdaman. Binuhos halos ni Tristan ang lahat ng kanyang kayamanan para lamang ipagkaloob sa babaeng si Amy ang kanyang pinapangarap na kasal. Sa sobrang mahal nga ng kanilang kasal ay na-featured pa ito sa iba't ibang mga balita hanggang sa internet. Sobrang saya nga rin ng naramdaman ni Amy at para sa kanya ay hindi pa siya naging ganito kasaya sa buong buhay niya hanggang sa nagsettle na nga ang dalawa para sa kanilang buhay mag-asawa. Pero nagpatuloy naman sila sa mga dati nilang gawin. At isa nga lamang itong business as usual. Gamit ang private jet ni Tristan ay bumibisita sila sa iba't ibang mga kontinente habang naghahanap ng thrill at adventure. Kahit nakasal na sila, patuloy pa rin nga silang pumupunta sa mga club at hotel at nabubuhay sa marangyang pamamaraan. Ngunit, dumating ang isang gabi, nakatanggap ng tawag si Tristan na talaga namang nagpaguho ng kanyang mundo. Ang kaibigan niya kasing si Zack at ang asawa nito ay na-involve sa isang nakakapangilabot na aksidente na nagdulot para mamatay ang mga ito on the spot. At sa loob lamang ng 1 segundo, ang kanilang anak na si Layla ay tuluyan nang naging ulilang lubos. Wala rin naman kasing pamilya si Zack na pwedeng mag-alaga sa bata. At si Tristan lamang ang natatanging ninong nito. Kaya naman napagdesisyonan ng lalaking si Tristan na ampunin at palakihin ang bata. Kinausap niya rin ang asawa niyang si Amy tungkol sa kanyang desisyon. At pareho naman sila na masayang pumayag. Para kay Tristan ay hindi na dapat naman talaga siya magdalawang isip na alagaan ang anak ng kanyang best friend na kung hindi niya nga aampunin ay maaaring mapunta sa bahay ampunan. At mula sa mga pagkakataon niyon ay napagdesisyonan niya na kunin ito. Ang kanyang buhay at mindset ay tuluyan nang nag-iba simula ng araw na iyon. Sa eksaktong pagkakataon kasi na iyon ay napagtanto niya na ngayon ay isa na siyang ama at meron na siyang isang bata na kailangan niyang alagaan. Kailangan niya nang iwan ang kanyang marangyang pamumuhay. Kaya naman napagdesisyonan niya na hindi na siya pupunta sa kahit na anumang party at bihira na lamang din siyang magta-travel nang sa gayon ay makapag-focus siya sa pag-aalaga ng batang si Layla. Ngunit hindi nga naging madali ang mga bagay tulad ng kanyang inaasahan. Ang pagkawala kasi ng mga magulang ng kawawang bata ay naging napakahirap. Sa tuwing gabi ay nagigising ito habang sumisigaw ng napakalakas at tinatawag ang pangalan ng kanyang nanay. Sa umaga naman ay nananatili lamang siya buong araw sa kanyang nakalak na kwarto. Ayaw niya na kumain o kahit na lumabas mula sa lugar na iyon. Nang dahil dito ay hindi na nga alam ni Tristan pa ang kanyang gagawin. Marami siyang hindi alam tungkol sa pagiging isang magulang. At katulad niya nga, hindi rin makatulong si Amy kung ano ang kailangan nilang gawin. Sa tuwing nanghihingi kasi si Tristan ng tulong sa kanya, ay tila ba lagi itong gumagawa ng mga rason. Katulad na lamang na may kailangan siyang mas importanteng gawin. Eksaktong 6 na buwan nga, simula noong pagkamatay ng kaibigan niyang si Zack, ay nagkasakit ng malala ang batang si Layla.
Sobrang lala nito na kinikailangan niyang ma-admit sa hospital ng halos buong buwan. Handa na nga si Tristan na gawin ang lahat ng kanyang makakaya nang sa gayon ay makapag-recover ang bata. Merong mga pinakamagagaling na doktor ang tumingin kay Layla na kung saan ay nag-hire din siya ng isang child therapist. Sa kabutihang palad naman ay tuluyang nakarecover ang bata. At sa mga pagkakataon na umalis na siya sa hospital, ay ngumiti si Layla kay Tristan sa kauna-unahang pagkakataon at hinayaan niya ang lalaki na hawakan ng kamay niya habang pauwi sila sa kanilang bahay. Simula kasi noong ma-hospital siya, ay nakikita niya kung paanong pumupunta si Tristan araw-araw sa kanya upang tignan ang kalagayan niya. At nananatili doon si Tristan hanggang sa dulo ng oras na pinapayagan siyang mag-stay ng mga staff ng hospital. Pinaramdam ni Tristan sa bata na kahit na anong mangyari ay sisiguraduhin niya ang kaligtasan nito. At sa kauna-unahang pagkakataon nga simula nang mamatay ang mga magulang ng bata, ay hindi na siya nakaramdam na nag-iisa siya. Pagkatapos noon ay nagsimula na nga ring maging malaya ang bata sa tuwing kasama niya si Tristan. Kumakain na siya ng marami at bumalik na rin siya sa kanyang pag-aaral. Sa anibersaryo nga ng pagkamatay ni Zack at ng kanyang asawa, dinala ni Tristan ang bata para kumain sa labas. Bumili din siya ng isang robotic doll para sa kanya. Ang kanang mata ng laruan na ito ay mayroong kamera at nare-record nito ang lahat ng mga ginagawa ng bata na kung saan ay dumediretso naman ito sa computer ng lalaki na pwedeng-pwede niyang tignan gamit lamang ang kanyang cellphone. At sa unang pagkakataon nga na makita ito ng batang si Layla ay agad niya itong nagustuhan. Agad siyang napamahal sa laruan. Nang makita nga ni Tristan kung gaano kamahal ng bata ang laruan, ay gumamit siya ng ilang mga piraso ng damit ni Zack at ng kanyang asawa para gamitin sa pagbuo ng dress ng laruan. Layla, kahit saan ka man mapunta o kahit ano man yung ginagawa mo, hanggang kasama mo yung laruan na yan. Isipin mo na lagi mo rin kasama yung mga magulang mo. Hindi ka nag-iisa. Buong pagmamahal na pagpapaalala ni Tristan sa bata, kung saan ay pinangalanan nga ng bata ang kanyang laruan bilang Loli at buong pusong pinasalamatan niya rin ang kanyang tumatayo ngayong tatay para sa regalo nito sa kanya. Ngayon nga na hindi na nabubuhay si Tristan na kung saan ay puro lamang siya pagsasaya at pagpaparty, doon lamang din na pagtanto ng lalaki na mas marami na pala siyang oras, kaya naman napagdesisyonan niya na pumunta sa real estate business at pinalago niya pa ang asset at investment ng kanyang tatay. Alam naman ni Tristan na nasayang niya lamang ang mga taon na kung saan ay puro lamang siyang pagsasaya. Pero ngayon na nasa buhay niya na si Layla, alam niya na kailangan niya na itong pahalagahan at i-prioritize hanggang sa ito ay lumaki. Ngunit, tila ba hindi nagugustuhan ng babaeng si Amy ang bigla ang pagbabago sa kanilang buhay. Namimiss na nito ang kanilang dating buhay at gusto na nitong bumalik sa dati nilang gawi na kung saan ay nagtatravel sila, pumupunta sa mga club at nagsasaya. Pero hindi na nga interesado si Tristan sa bagay na ito. Nagbigay naman ng suggestion si Amy na pwede naman silang mag-hire ng stay-in na katulong para mag-alaga kay Layla. Nang sa gayon ay makabalik na nga sila sa dati nilang gawi. Ngunit para naman kay Tristan ay nakakabaliw ang idea ng kanyang asawa. Walang paraan na iiwan niya ang kanyang minamahal na anak sa kamay ng isang taong hindi niya naman kilala para lamang magsaya siya. Amy, matatanda na tayo. Kailangan na nating maging mas seryoso ngayon sa buhay. Hindi ka ba naaawa sa bata? Wala na nga siyang mga magulang eh. Pagpapaalala ni Tristan sa asawa niyang si Amy. Ngunit matigas pa rin ang ulo ng babae. Pero, hindi naman natin talaga siya totoong anak, di ba? At saka napag-usapan naman natin na magsasayo muna tayo sa buhay bago tayo magkakaanak. Alam ko naman na mahal mo yung batang yan. Pero, paano naman ako? Paano naman tayo? Kaya nga tayo nagpakasal, di ba? Para maging mas malaya na tayo. Pangangatwiran pa ng babae. Alam mo, Amy, kaya ka nagkakaganyan kasi wala ka nang pinagkakabisihan, wala ka nang pinagkakabalahan. Bakit hindi ka na lang kumuha rin ng trabaho para kahit papaano ay mabisi ka? Kasi sigurado naman kapag ikaw na yung kumikita ng pera, sigurado akong hindi ka na rin magwawaldas ng pera katulad ng dati. At sa mga punto na ito ay napagtanto na nga ni Amy na hindi na babalik si Tristan sa dati nilang buhay kahit pa para sa kanya. Sobrang dedikado na ito sa pangangalaga niya sa kanyang anak na si Layla.
At anumang bagay na makakasira sa pagpapalaki niya kay Layla ay talaga namang hindi niya papayagan. Nagpatuloy lamang si Tristan sa pagiging isa sa pinakamabuting tatay para kay Layla. Ang kanyang kasiyahan ay tila ba walang limitasyon, lalo na noong nakikita ni Tristan kung paano sinusubukan ni Amy na maging isang napakabuting bata. At doon napagtanto niya na hindi niya pa nga minahal ng ganito si Amy kumpara sa kahit na anong bagay sa mundo sa mga pagkakataon na iyon. Lahat naman ay masaya at ang kanilang buhay ay naging simple lamang hanggang sa meron ngang isang trahedya na magdudulot ng isang nakamamatay na lungkot. Habang ini-inspection kasi ni Tristan ang bahay na kanyang gustong bilhin para sa kanyang real estate business, ay bigla na lamang siyang nakatanggap ng isang makapigil na hiningang tawag mula kay Amy. Si Layla daw ay na-involve sa isang aksidente. Mabilis na nagmaneho si Tristan papunta sa ospital na para bang wala ng bukas. Nagmakaawa siya sa lahat ng mga Diyos na pwede niyang maisip para mailigtas ang kanyang anak. Ngunit sa kasamang palad, nang makarating na siya sa ospital, ay wala ng buhay na katawan ni Layla ang kanyang nadatnan. At noong gabi na iyon, ay umiyak si Tristan ng magdamag at nagmakaawa sa may kapal hanggang sa nawalan na nga siya ng boses. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa wala na ring mga luha pang tumutulo sa kanyang mga mata. Ang kaya niya lamang gawin ay sisihin ang kanyang sarili dahil pakiramdam niya ay hindi niya nabantayan ng maigi ang kanyang anak na hindi niya nga ito nagawang mailigtas pa. Ang aksidente kasi ay nangyari sa kanilang bahay. Ayon kay Amy, na naroroon sa kasagsagan ng aksidente, nilalaro daw ni Layla ang kanyang mga bola nang biglang tumalbog ito sa kanilang bakod at dumiretso sa kalsada. Tumakbo siya nang hindi tinitignan ng kalsada at hindi niya nga nakita ang sasakyan na paparting sa kanya na ito nga ang bumungga at pumatay sa kawawang bata. Ang pinakamamahal na anak ni Tristan ngayon ay nabubuhay na lamang sa kanyang mga memorya at alaala. Nakaramdam ng matinding depresyon ng lalaki at sa mga panahon na nailibing na ang kanyang anak ay umupo lamang siya sa gilid ng puntod nito habang nakatingin sa langit. Lumubog na nga ang araw at papalapit na ang takip silim. Malapit nang gumabi pero hindi pa rin siya makaramdam ng kahit na anong enerhiya para tumayo at umuwi sa kanilang bahay. Sinisisi niya pa rin ang kanyang sarili dahil pakiramdam niya hindi niya natutukan ng mabuti ang kanyang anak. Kung hindi lamang sana siya pumunta sa kanyang negosyo noong araw na iyon, ay baka mapigilan niya pa ang bata sa paglalaro ng bola at pagtakbo sa kalsada. Kung hindi ko lang sana siya binila ng bola in the first place. Sana hindi niya yung pinaglaruan. Sana buhay pa rin siya ngayon. Ito ang paulit-ulit na iniisip ng lalaking si Tristan. Paulit-ulit din siyang nagmamakaawa ng kapatawaran kay Layla at sa mga magulang nitong si Zack na matalik niyang kaibigan, maging sa asawa nitong namayapa na. Pakiramdam niya ay matindi niyang binigo ang kanyang kaibigan at ang pamilya nito. Nang tuluyan nang nababalot ng kadaliman ng buong lugar, ay nilabas niya ang kanyang cellphone para sana tignan ang oras. At habang nasa cellphone nga siya ay napagdesisyonan niya na panoorin ang huling mga sandali ng kanyang minamahal na anak na si Layla. Pumunta siya kung nasaan nakasave ang mga footage mula sa laruan na binigay niya kay Layla at niretrieve niya ang huling video na narecord ng laruan nito. Ang pinakahuling video nga na lumabas doon ay kung saan nakahiga na si Layla sa kabaong at ang mga tao ay nakapalibot sa kanya. Binibigay ang kanilang mga huling pagpapaalam sa bata. Sa pamamagitan nga ng video na nakuhanan ng laruan ni Layla na nilagay nila sa kabaong, ay napanood ni Tristan kung paanong magpaalam ang mga bisita sa libing ng bata. Ngunit nang asawa niya ng si Amy ang magpapaalam, ay biglang nakaramdam siya ng isang mabigat sa kanyang dibdib na para bang sinipa siya ng isang kabayo. Sumandal kasi si Amy sa kabaong at bumulong ito sa mismong mukha ng bata nang talaga namang nakakapangilabot ng mga salita. Hay nako Layla, hindi ka na sana dapat pumunta sa buhay namin. Yan tuloy, namatay ka. Nang mapanood ito ni Tristan ay talaga namang hindi siya makapaniwala. Hindi siya makaisip ng paraan kung bakit sasabihin o gagawin niyo ni Amy sa kawawang bata. Ngunit pinag-aralan niyang mabuti ang mukha ni Amy sa naturang video at doon ay napagtanto niya na tila ba hindi malungkot si Amy. Hindi katulad sa nakita niyang mukha ng kanyang asawa bago at kasagsagan ng libing noong araw na iyon.
Dahil sa pagkakataon nga na ito, nakita niya na sobrang relax ang mukha ng kanyang asawa. At tila ba ay pasimple pa itong umingiti. Naramdaman ni Tristan ang matinding pagkanginig ng kanyang mga kamay na halos mahulog niya na nga ang cellphone na hawak-hawak niya. Mabilis niyang in-scroll ang mga video at hinanap ang araw kung saan nangyari ang aksidente sa kanyang pinakamamahal na anak. At habang pinapanood niya ito, ay muli numuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Dahil nakita niya na noong araw ng aksidente ay hindi naman pala naglalaro ng bola ang batang si Laila. At sa halip ay naglalaro ito ng isang tea party kasama ang kanyang laruan na si Loli at ang iba pa niyang mga laruan na binigay din ng lalaking si Tristan. Bukod pa dito, nakita ni Tristan na hindi naman naglalaro si Laila malapit sa kalsada at sa halip ay nasa loob lamang ito ng kanilang bakuran. At sa patuloy niya pang pagpapanood dito, ay nakita niya na biglang sumulpot ang kanyang asawa na si Amy sa likuran ng naglalarong bata at hawak-hawak ni Amy ang isang bola. Laking gulat ni Tristan habang pinapanood niya ang kanyang asawa na binato ang bola na iyon papunta sa kalsada habang mayroon itong isang napakalaking ngiti na talaga namang nagliliwanag. Agad namang kinuha ng batang babae ang kanyang laruan na si Loli at tumayo ito sabay takbo papunta sa kalsada. Tumingin pa nga ito sa kaliwa, tumingin din sa kanan bago tumawid sa kalsada at pagkatapos ay tumakbo na siya para kunin ang bola. Kitang-kita ni Tristan kung paanong dahan-dahan na naglalakad ang kanyang anak sa kalsada noong mga oras na iyon. Maingat nitong tinitignan ang mga sasakyan na dumadaan sa kalsada at handa na nga siyang ibalik kay Amy ang bola. Ngunit, nang pabalik na nga si Laila papunta kay Amy ay bigla siyang pinahinto ng babae at bigla na lamang na nasira ang video recording. Napuno na lamang ito ng ingay ng makina mula sa isang sasakyan. Tumilapon nga rin mula sa pagkakahawak ni Laila ang kanyang laruan hanggang sa wala na itong nakuha pang kahit na anong video. Nang mapanood ito ni Tristan ay napaupo na lamang siya sa tabi ng puntod ng kanyang anak na para bang isang statwa na hindi magalaw ng kahit na sino. Blanko ang kanyang utak habang nahihirapan siyang iproseso ang impormasyon na kanyang natanggap. Lahat pala ng sinasabi ni Amy sa kanya ay purong kasinungalingan lamang. Ni minsan ay hindi pala naglaro ng bola ang kanyang anak na si Laila sa kalsada. At sa katunayan niyan ay pinilit pala ng kanyang asawa na si Amy ang kanyang anak na madisgrasya at mabunggo ng isang sasakyan. Ito ay hindi aksidente. Ito ay intensyonal. Wala kasing kaalam-alam si Amy na meron palang kamera ang manika na hawak-hawak ni Laila na binili nga ng lalaking si Tristan para sa bata upang lagi niyang makita kung safe ba ito sa lahat ng pinupuntahan niya. At sa mga pagkakataong ito ay bigla na lamang napuno ng enerhiya ang lalaking si Tristan at lumakas ang kanyang loob. Mabilis siyang naglakad at pumasok sa kanyang sasakyan. Mabilis siyang nagmaneho papunta sa police station. Habang iniiwasan niya ang traffic sa kanilang syudad, ay inaalala niya ang kwento ni Amy tungkol sa aksidente. Sumumpa kasi ito na ayon sa kwento niya ay hindi niya nga daw nakita si Laila na tumakbo na pala sa kalsada at huli na noong dumating siya. Hindi maintindihan ng lalaki si Tristan kung bakit magagawang saktan ng kanyang asawa ang isang bata na may napakabuting kaluluwa. Nang makarating nga siya sa police station ay agad niyang pinakita sa mga ito ang mga videong nakuhanan ng laruan. At sa pangalawang pagkakataon ay muling nag-umpisa ang investigasyon. Ang dashcam footage ng sasakyan na nakabangga kay Laila at ang mga CCTV camera sa lugar na pinangyarihan ng aksidente ay mabilis na na-retrieve ng mga kapulisan. At laking gulat nilang lahat na si Amy nga ang kumuha ng buhay ng kawawang si Laila. Agad siyang inaresto at kinulong sa istasyon. At sa buong pagkakataon na ito ay sumisigaw at tinatakot niya ang mga police officer. Sinasabi niya na kakasuhan niya ang mga ito at ipapapatay kung hindi siya nito papalayain. Pagkatapos nga ng ilang mga oras ay dinala siya sa investigation room para dito ay tatanungin siya. Hindi na nga nagsayang pa ng oras ang mga police inspector at sinimula ng mga ito na gisahin ng babae. Noong una ay hindi nga siya umaamin sa mga aligasyon tungkol sa pagkamatay ni Laila. At sinabi na ito ay totoong aksidente lamang. Umiyak siya at nagmakaawa. Sinabi niya na nagkamali siya at huli na ang lahat noong dumating siya sa eksena.
Naging careless ako, inaamin ko. Sana mas binantayan ko pa siya ng mabuti. E di sana hindi nangyari yung aksidente. Ngunit wala sa kahit na sino sa presintong iyon ang naniniwala sa kanyang pag-acting. Maya-maya pa ay pinakita na nga ng mga inspektor ang mga video na na-record sa laruan ng batang si Layla. Dito ay mapapansin ang pagkagulat niya, pero mabilis niya namang binago ang kanyang reaksyon. Sinabi niya na ang video na ito ay peke lamang. Siguro peke lang yan. Kasi diba sa internet niyo lang inakuha? Kahit sino pwedeng i-edit yan. At pagkatapos ilalagay nila ako sa video para ako yung madiin sa kaso. Ngunit sunod namang pinakita ng mga pulis ang dashcam at CCTV footage na kanilang nakuha. At doon ay napagtanto ng babaeng si Amy na tapos na ang kanyang ginagawang laro. Ngayon ay nagsimula na nga siyang umiyak. Pero sa pagkakataong ito ay totoo na ang kanyang mga luha. Napalood siya at pinagsalikop ang kanyang mga kamay habang nagmamakaawa na patawarin siya. Sinabi niya na hindi niya naman talaga gusto na mangyari iyon sa bata. Simula nung dumating si Layla sa buhay namin ng asawa ko, nagbago na talaga siya. At hindi na siya yung lalaking minahal ko. Nang dahil doon, inaamin ko na nagalit ako, na bad trip. Ayaw niya nang pumunta sa kahit na anong party. Hindi na nga rin kami nakakagala ng magkasama. Ayaw niya nang gumastos ng pera sa akin at magsaya katulad ng kinagawian namin. Pero hindi pa pala doon natatapos yung pagbabago niya. Bigla-bigla na lang naghanap siya ng trabaho at gusto niya na magtrabaho rin ako. Hindi ko naman matatanggap yun. Pangangatwiran ng babaeng si Amy sa krimeng ginawa niya. Sa pag-aalaga kasi sa batang si Layla ay kinikilangan nilang bigyan ito ng maraming oras at atensyon. At bawat mga minutong ginugugol nila sa bata ay talaga namang kinaiinisan niya. Inaamin ko rin na pinagsisisihan ko yung araw na pumayag ako na alagaan namin si Layla. Dahil yun din yung araw na nawala na sa akin yung asawa ko. Pero sino ba namang hindi magagalit? Nakita ko sa ginawang will ng asawa ko na pinapirmahan niya sa abogado. Nalaman ko na kalahati pala sa mga ari-arian niya ay mapupunta kay Layla at kalahati lang yun sa akin. Hindi ako makakapayag na hindi mapunta sa akin ang lahat ng mga ari-arian ng asawa ko. Kasi after all, ako yung pinakasalan niya at deserve ko lahat ng pera niya. Deserve ko lahat ng kasiyahan na pwede niyang ibigay sa buhay kong to. Nang marinig nga ni Tristan ang pag-amin ng kanyang asawa, ay nandiri siya dito at hindi siya makahinga. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng minahal at pinagkatiwalaan niya ng buo ay siya palang babae na makakagawa ng kasuklam-suklam na bagay sa kanyang anak. Ni minsan mula noong una ay hindi pala minahal ni Amy ang kawawang bata at lalong-lalo na ang lalaking si Tristan. Minahal lamang siya ni Amy dahil sa pera at sa mga pagkakataon na iyon ay nangako siya na gagawin niya ang lahat ng kanyang kinikilangan na gawin para makatulong sa investigasyon at para masiguro na rin na mapaparusahan si Amy katulad ng nararapat nitong makuha. Sa mga sumunod pang ang pagdinig sa kaso ay naparusahan na nga si Amy at nakulong ng panghabang buhay na pagkakakulong. Mabilis namang kumalat sa balita ang nakapangingilabot na krimen na ginawa ng babae. At ito ay pinag-usapan ng maraming mga tao sa loob ng mahabang panahon. Nahihirapan naman ang lalaking si Tristan na mag-move on mula sa trahedyang nangyari sa kanilang buhay. At sa loob ng mahabang mga panahon ay hindi nga siya makapag-function ng maayos. Napagdesisyonan niya lamang na parangalan ang mga ala-ala ng kanyang anak na si Layla sa pamamagitan ng pagbuo ng isang bahay ampunan na pinangalanan nito na Layla. Sa ganitong pamamaraan kasi ay makapag-aalaga na siya ng mas maraming mga bata katulad ng kanyang anak. Dito ay binuhos niya ang kanyang buong puso at sinigurado niya na magiging lugar ito na kung saan lahat ng mga batang napagkaitan ng pagmamahal at pagkalinga ng isang magulang sa buhay ay makakaramdam ng kaligtasan dito. At noong magawa niya nga ang mga bagay na ito, ay medyo gumaan ang pakiramdam niya. Na sa tuwing naiisip niya si Layla, ay naiisip niya na masaya ito sa mga ginagawa niya sa buhay. At kahit papaano, ay nabawasan ang pangongonsensyang nararamdaman niya. Nawala man ang pinakamamahal niyang anak, sa paraan na talaga namang hindi niya inaasahan. Masakit man ito para sa kanya, ngunit kailangan niyang magpatuloy sa buhay. Para na rin sa mga
bagong bata ngayon sa kanilang buhay at bahay ampunan na umaasa sa kanya. Kaya naman kung gusto mo pa ng ganitong mga istorya sa susunod pang mga araw, ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pinutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya.